Hi, Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for April 7, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 7, 2024. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 7, 2024. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 7, 2024. Okay. May nakita ko dito na makaka-receive kayo ng blessings. Nagkaroon ng clarity, nagkaroon ng hope and healing. Marami kayong ideas na naisip. Nagre-research kayo sa ating internet. Humihingi kayo ng guidance din. Nag-iisip ka, binivision mo yung goal nyo sa buhay. So claim this message, blessings, clarity. Malakasin yung intuition. At nagkaroon ng hope and healing. At sa mga naghihintay ng tsaka dito, maaring dumating na ito sa araw na ito. At may nakita ko dito, makaka-receive ka ng message, news, or information. At dahil nito, nagkaroon ng confusion. Medyo hindi kayo sang-ayon sa balita. Or nagkaroon kasi ng doubt. Pero don't worry, may nakita naman akong clarity dito. Kasi dito, unclear sa inyo kung bakit hindi klaro yung nangyari, yung na-receive yung news or mensahe. Nagkaroon ng confusion, naguguluhan kayo, nakaramdam kayo ng fear. So, ingatan ang sarili na hindi kayo magkaroon ng stress or anxiety. At ingatan nyo po kasi may nakita kong depression dito. Okay? So, kung naguguluhan kayo, ang mensahe po dito is letting go. Learn to let go. Matuto po kayong pakawala ng inyong sarili. Kasi naguguluhan kayo, parang nakakulong kayo sa inyong isipan. So, learn to let go. Learn to let go and embrace the fact na nangyari na. So, kailangan yung matutong mag-let go. Free yourself. May nakita ko ditong confrontation May ganap na argument or challenge.
Okay, so this is confrontation and learn to let go. Spirit's Guide, energy po ni Aries Leon Sagittarius ngayong April 7, 2024. Spirit's Guide, career and money po ni Aries Leon Sagittarius ngayong April 7, 2024. Spirit's Guide, love life, self-love, partnership, and romance. Clarification po. By the way, Aries Leon Sagittarius, please visit our channel. Scroll down nyo lang po, andun po yung separated video nyo po, Aries Leon Sagittarius. Sa mga hindi pa nakapanood, may dalawa po kayong video, which, yung isa is monthly gabay tarot reading for April 2024, at yung pangalawa is career and money for April 2024 gabay tarot reading. So, check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe doon na magsilbing gabay po sa inyo. At bukas na po yung schedule natin for booking para sa gusto magpa-personal reading. Para sa gusto magpa-personal reading, check nyo yung video ngayon. Nasa baba, yung baba ng video na ito, may description box dyan, may link. I-click nyo yan, tapos message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay, Aries Leon Sagittarius ngayong April 7, 2024. May nakita ko ditong wow. So, ito. This is clarification of your card here na nagkaroon ng blessings. Tapos, very wow kasi nagkaroon ng satisfaction, abundance. This is also, malapit mo nang makomplete ang inyong mga ginagawa dyan. Pwede din completion of contract. Ganun. Malapit na. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. Wow. Successful and satisfied ka sa buhay. So, claim nyo to, Aries Leon Sagittarius. This card asks you to relax and enjoy what you've worked hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. Okay? Sa mga single dyan, may message po para sa inyo na may ma-attract kayo na stable na sa buhay at masayahin po na energy. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa dyan, love and happiness overflow, sobrang satisfied kayo. Some of you sobrang satisfied kayo sa relasyon, kaya deserve nyo itong mag-relax and enjoy. May nakita din ako dito natapos na proyekto. Sobrang saya nyo po at satisfied kayo sa naabot nyo yung completion. So, expect a recognition. Nakilala ka sa inyong galing at talino. Nakilala ka sa inyong galing as a leader. At may nakita rin akong promotion dito. So, congratulations sa mga nag-take ng action. So, following intuition and honoring your ideas, it will lead you to increase prosperity and abundance. And may nakita ko dito na your health is improving and you're welcoming over all feelings of happiness and joy. So, make a wish and continue to follow your intuitive guidance on your path. So, this card signals abundance in all areas of life. So, sa mga napanghinaan ng loob dyan, ito na po. So, huwag kayong susuko, ha? Okay.
So this is a clarification of your card na nagkaroon talaga ng successful completion. So dalawang card na po nagsabi ha, na may ganap talaga na successful completion ngayon. It might be natapos yung contract mo. It might be natapos na yung proyekto mo, yung ginagawa mo, nagkaroon ng magandang bunga. Ganon. So, successful completion, reaping rewards, this is accomplishment, this is success, this is the perfect day. Nagkaroon ng reaping rewards and recognition kasi nakilala ka sa inyong galing, di ba? Dalawang card na po nagsabi dito. Kaganda. So, this is perfect situation. Maaring may parating na gantimpala o positibong resulta sa inyong proyekto. So, claim nyo to ha, Aries, Leo, and Sagittarius. At nakikita ko dito na may positibong resulta sa inyong proyekto po. Celebrate your wins and acknowledge how far you've come and you are now ready to begin a new journey. Kasi may pagtatapos, gusto nyo lang ready ka nang magtanggap ng bagong simula, bagong journey. May nakita ko dito na tapos na ang construction ng dream house mo. Ayun dito, nagpaplano na magtayo ng construction. So this card tells you na everything you have worked for is coming together. May nakita ko dito nag-celebrate ng monthsary, anniversary. So may natanggap kang rewards or recognition sa trabaho. Mayroong wow. So, this is the clarification talaga na may ganap na promotion. Kasi nakilala ka eh. Nakilala ka na magaling ka. Natapos mo ng maganda yung mga ginagawa mo. Pwedeng promotion or pagtaas ng sweldo or allowance. Para sa mga negosyante dito, may magbibigay ng positive review sa inyo ngayon. May ganap na graduation, celebrate nyo po ito kasi natapol na. So this is an example of successful completion, di ba? Kasi natapos na graduation. So maraming ganap ngayon na natapos, masaya kayo. Kasi success accomplishment. Ang ganda. Okay. Sa career and money nyo po. I knew it. Kasi may message dito na hindi nyo nagugustuhan yung na-receive nyong balita or mensahe or sabi ng kapwa mo. Kasi may naganap dito na confrontation. So, sabi dito na pick your battles wisely, di ba? And dito, learn to let go. Let go muna yung mga hinanakit or nabibigatan kayo or let go na kayo, free yourself kasi some of you nakakulong sa inyong isipan. Okay. Nakaranas ka ng struggle sa trabaho o negosyo mo ngayon? This is only temporary. Sabi po ng card na huwag po daw kayong sumuko. Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos. Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos ng isang proyekto. Pagtatapos ng pangmatagalang pagsusumikap. So, may posibleng may atake sa'yo bagamat ikaw ay handa. Posible ring may hamong parating kagaya ng pag-antala ng bagay, delay, or na-stress kayo. May nakita akong ego dito. Ego concern. Nakaramdam ka ng pagod at handa ka ng sumuko. Ngunit malapit ka na Di ba sabi ko sa inyo, nearing completion and by the way, Aries, Leo, and Sagittarius, i-google nyo. I-google nyo yung 99 message. Okay? Kasi may karagdagang mensahe yan sa inyo. Huwag niyo lang i-google kasi natandaan ko. Okay. Okay. Tingnan ko muna yung number ha, na ulit dito. Ay, actually, 3. 9999.
Kasi kung 9-9, it means spiritual growth, may ganap na spiritual growth and awakening. It is a reminder that you're on an important spiritual journey. Tapos ini-encourage ka dito na i-take control yung mga ganap. Okay? So, anong ibig sabihin ng 999? Okay. Ito yung ito nga. Bakit natawa ako? So, in spiritual message, ito yung yung 9999, this is completion. Diba sabi ko, ang 99 is spiritual growth. Ang 999 is completion and new beginning. Tapos, kailangan nyo daw magbigay ng trust sa process of your life. Ano to pwede din it brings closure to relationship and career. And in-encourage kayo dito na mag-reflect kayo, magkaroon ng time of reflection. This is all about growth. Kailangan nyo daw i-embrace yung changes. Tapos, kailangan nyo daw mag-remain open-hearted. So, this is completion and new beginning, ha? So, ang 999 is growth. Pwedeng awakening. Tapos, ang 999, it signifies completion and new beginning. Okay? Completion, transformation, and spiritual awakening. Yan. So, tandaan nyo yan, ha? Kasi minsan ko lang matandaan kung may repeating number Kasi nakafocus ako sa message talaga dito. So, ayan. Tandaan nyo yan. Okay? Saan na tayo? Dito sa career and money tayo. So, this is a clarification talaga na nearing of completion. Nakaramdam ka ng pagod pero ayaw mong sumuko kasi malapit ka nang matapos. Sabi pa ng card dito na move forward, tapusin mo ang nag-aantay na gawain. Okay? Ano pa? Okay. So, this is the clarification of your card here na makaka-receive kayo. It might be makaka-receive kayo ng news, information na hindi kayo naayon, hindi nyo nagustuhan. Ganon. And nakikita ko dito na may ma-encounter kayo na immature person. It might be kasamahan mo to sa trabaho. Ayaw niya makinig sa inyo Nakikita ko dito. And some of you nagkaroon ng frustration kasi gusto mo nang mag-shortcut para matapos yung proyekto mo. Pero actually, malapit na matapos. Move forward. Malapit na pong matapos. Huwag kayong sumuko. Exercise your patience. Kaya mo yan. So, sabi po ng card dito, if we want to have these results, build concrete plan without rushing. Okay? So, tandaan niyo yung mga message ha. Kasi magagamit niyo yan sa paggawa ng desisyon. So, this is completion and new beginning. This is time of reflection kasi nagkaroon ng growth. This is completion, transformation, spiritual awakening. So, yan yung 999 din. Okay? Ano pa? Sa love life, self-love, partnership, and romance. May concern kayo sa isang tao na hindi nagbayad sa inyo? Maaring may concern ka, nag-save ka ng money para ibayad sa utang. Tapos may concern kayo which is lumabas din dito na hindi nagbigay ng time o halaga sa iyo. May concern kayo sa kanya. So, mag-usap kayo kung pwede. Mag-usap kayo. May concern kayo sa kaperahan may concern kayo sa kaperahan. Pwede mag-usap kayo regarding sa kaperahan. And, ano pa? I see. May concern kayo sa kanya regarding din sa money. Kasi nakikita ko dito na
focus too much sa trabaho, sa material wealth. Tapos ingatan ninyo kaperahan ha, kasi baka nagkaroon ng, baka ito nga, yung concern nyo na nawala yung pera, or nagasta niya yung pera, or nagasta mo yung pera. Kasi nakita kong may loss of money dito. Which maybe this is your concern to your person or kasamahan mo dyan. May concern kayo sa isang tao na hindi marunong mag-handle ng money. Or naging greedy or naging self-centered na tao, naging narcissist. So, yung concern mo. So, honest conversation and ipakita mo na approachable ka para makipag-cooperate siya sa inyo. So, have a honest conversation and sabihin mo na ayusin yung dalawa kasi teamwork itong relasyon na ito. Para ma-convince siya na makipag-cooperate siya sa inyo. Kasi minsan depende kasi yan sa communication ng nag-approach. Kung kayo ang mag-approach, kasi nakita ko naman dito na may ego issue. So, kung ma-pride yung tao, yung person mo, then unahan mo, sabihan mo na, can we have an honest conversation? Please help me na maggawa tayo ng solusyon para maayos na ito, mabigyan ng solusyon. Gusto kong i-address itong hurt feelings ko, adjustment ko, and to you din, i-address mo para maayos natin. And sana hindi natin pag-usapan regarding sa kung sino yung panalo at talo, kung sino yung masunod or hindi, kung sino yung tama at mali, ganun. Basta my intention is na to have a solution, tulungan mo akong na maayos ito. Ganon. Para maisip niya, approachable siya ngayon. Kailangan ko maging honest sa kanya kasi parang approachable siya. Ganon. Para ma-address din niya. Para ma-remind din yung sarili niya na, kung siya to para ma-remind din yung sarili niya na, mali pala yung ginawa ko. Pera pala namin to, hindi pala pera ko. Ganon. Mali pala yung nagdesisyon ko na magbabad ako sa trabaho. Hindi pala siya kampante, so mag-adjust ako. Ganun, parang may isip niya. Kasi ang taong nagkaroon ng, kung sinasadya niya itong pagkakamali na ito, hindi yan iimik. Makikita mo na yan ang taong guilty. Oo. Makikita mo na sa kanya yung guilt niya. Kahit hindi siya magsalita, makikita mo na. And wag mong pilitin na ayusin nyo agad. Kasi may ibang tao na matagal mag-sink in sa kanilang pag-iisip. It might be nahirap, ugali niyang mahirapan mag-accept. Ugali niyang, magkaroon ng late realization. Kasi may tao talaga na, marami na ako na-encounter niyan And I'm sure marami kayo nang na-encounter niya na yung pinagsabihan mo, ayaw makinig. Kasi matagal yan ma-realize niyan mag-sink in sa kanyang pag-iisip. Minsan nga, pag hindi mo na kinakausap yung tao, dyan pa nila na-realize yung maling ginagawa nila sa iyo. Yes. Kaya, balance lang. Huwag niyo na lang pilitin kung ayaw niya talaga. Huwag niyong pilitin na magkaroon kayo ng solusyon na agad. Bigyan mo lang siya ng space. Kasi space is a sign of respect. Para bigyan ka rin niya ng space. Kasi space is a sign of respect for yourselves. Ma-relax yung mind nyo. After that, makapag-isip ng tama. Ganon. Okay? So, sabihan mo na, bigyan kita ng time na makapag-isip, bigyan kita ng space, tapos usap tayo after 3 days or next week. Pero kung if I were you, huwag niyong patagalin, after 3 days, okay na siguro yan. Basta magkaroon lang kayo ng time na magkaroon ng solitude, yung mag-isa kayong mag-isip. Kasi may realization din yan And again, kung may respect kayo sa inyong relationship, if you give them space
and to you also, that's a sign of respect for yourselves. Okay? So, ayun ha. Actually, i-claim nyo to ha. I-claim nyo to, Aries, Leo, Sagittarius. Ang ganda tong abundance, completion. Kasi minsan makalimutan ko yung number message. Sa dami ng, may instances kasi daming message dito. Na gusto kong matackle. Tapos makalimutan ko yung repeating number. So, ayan ha. Kung may makita kayo, then research po. Research po kayo. Andyan naman yan sa Google. Pero pagsikapan ko po. Para hindi na kayo mag-research, para direction na. Ang ganda po ng, actually sa energy nyo pa lang ang ganda po. Kasi, aggressive ka. Aggressive na nagkaroon ng balance. Tapos, inspired ka rin, nagkaroon ka ng motivation, inspiration, kasi maraming magagandang ganap na na-receive mo. And please know na kailangan nyo tawag dito, i-acknowledge nyo yung blessings na na-receive nyo. Para tuloy-tuloy po yung energy flow nyo po na positivity. Alam nyo naman, kung meron kayo niyan, magkakaroon talaga ng, maa-attract kasi yan ng positive energy Mas lalong ma-invite yung mga blessings na para sa inyo. So, ayun. Sa mga single dito, love message po, awaken your authentic self and be true to yourself. And sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, union, pagkakaisa. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. So, nagkaisa na kayo dito, nag-usap kayo, nagkaroon kayo ng honest conversation, at nagkaroon ng harmony. Okay? So this is changes also. Diba sabi ko sa inyo, may awakening and changes, bagong simula, pagtatapos at bagong simula. So this is the clarification also. It is reminding you to bring a bit more lightness and joy into your life in order to bring about the changes needed to reach your full potential. Approach things lightly. So this is changes. Kung nagkaroon ng changes, so, meaning to say, nagkaroon ng new beginning. Kung nagkaroon ng new beginning, syempre, medyo uncomfortable kayo kasi bago lahat. So, you need to embrace the changes. This is adaptability. Adapt nyo. And advice, clarification po. Ang daming message dito na bagong simula. A new start is coming. So, magkakaroon talaga ng confrontation na nag-uusap kayo dito. Tapos, nagkaroon ng pagkakaisa, which is very good. Aries, Leo, Sagittarius. So, yun huwag niyong hayaan na makulong kayo sa inyong isipan. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong April 7, 2024. Sabi po ni Archangel Gabriel dito, shimmer with diamond light, express your creativity. Mas magiging busy kayo. Nakikita ko talaga. Kasi bagong simula mas magiging busy ang inyong isipan, mas magiging busy yung mga kamay nyo kasi creativity to. Mas magiging busy kayo kasi marami kayong new ideas pagkakataon. Pagtatapos at pagkakataon, bagong simula. Okay, so that is your reading for today, Aries, Leo, and Sagittarius for today, April 7, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.